Parang ikaw hindi niya matatapos ang term niya dahil hindi na mapatakbong gobyerno. Ayaw nilang tanggapin? Meron ba silang kinakatakot? Magandang tanghali po sa ating lahat. Nagsimba na ba ang mga Pilipino? Siguraduhin nyo na hindi si Father Flavi ang nagmisa. Kamusta na mga bubunistang tangalista ni Bake? Takot na sa impeachment itong si Martin Romualdez at Bongbong Marcos dahil makukulong na ang mga animal. Ayon sa dating opisyal ng gobyerno na tiyak na makukulong di umano itong si Bungit at si Romualdez pag ito'y maging state witness si Saldico at makaladkad papuntang impyerno. Itong magpinsang mga kawatan. Anak ng kamuti kayo. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po pala sa pagsuporta sa Berada Aguila. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At maraming salamat po sa pagsuporta niyo din sa pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Pag-usapan lang po natin yung pahayag po, post ng isang dating opisyal ng gobyerno na naghahabol noon ng mga kurakot. Ito ay patungkol kay Martin Romualdez, Saldico at Bongbong Marcos. Nayon nga po kay Manong Chavit Singson na ang mastermind lamang sa pangungurakot sa kaban ng bayan ay 2 at 3 tao lamang. Si Saldico, Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Sila po yung tinagurian nating three buayas. Hindi 3 mosquitoes. Na nanggahasa po sa kaban ng bayan. Napilit tayong niluloko ng mga nasa likod niya, mga kakampi niya, at nililihis ang katotohanan. Kasi nung nakaraang araw, sinabi rin po ni Mike Defensor na itong si Saldico, meron pong nagpaabot po ng mensahe sa kanya na willing siya magiging state witness laban po kay Bongbong Marcos. Pag tiningnan po natin, oo nga, talagang malaki ang papel ni Saldico para makulong itong magpinsang mga kawatan sa gobyerno na nakaupo pa rin ngayon hanggang ngayon sa pwesto. Na ayon po kay Manong Chavit Singson, hindi na umano magtatagal si Bongbong Marcos ay matatanggal na po ito sa pwesto. Pakinggan po muna natin itong sinabi ni Manong Chavit Singson. Narito po, dismayado rin po ang tao eh. Po yung development po sir, kasama niyo po yung mga dating katulad niyo pong mga dating politiko sir. Well, meron kami tunay na pinahid pero inunahan nila ng Bogos. sila rin nag-file para ma-dismiss. So, parang wala nang batas, niloloko naman tayo. So anyway, nagpunta kami para mag-file, hindi tinanggap. Yun lang hindi maganda ron. Hindi tinanggap. Dapat tinatanggap yan. So, ang gagawin yata ang plano ngayon, we have to go to Supreme Court. Yun ang susunod na hakbang po ninyo sir. Yes. Maganda po yan, dudulog sila sa Supreme Court para yung concern nga ho nila na bakit hindi tinanggap. Actually, planado talaga ho yun. Nakikita ko po yan, una pa lang talagang ayaw na po nila tanggapin. Kasi pag tinanggap nila ho yun, talagang may kulong itong si Bangag. Ma-impeachment yan, panigurado ho. Tuloy ho. Yung pinay mo, sir, hindi tinanggap ng Secretary General, so wala nang say-say po yun, sir. Paano yun? Bahala ng Supreme Court. Umasa kami na may mangyayari any moment now. Parang ikaw hindi niya matatapos ang term niya dahil hindi na mapatakbong gobyerno. Kaya ngayon, wala nang batas. Pag-file sila ng complaint, hindi tinatanggap. Dapat tinatanggap yan. Nila na sila rin ang gumawa. Para lang masabi na, meron na, na-deny na, wala nang pwede mag-file.
So, parang wala ng batas sa Pilipinas. Komentuhan muna natin yung sinabi ni Manong Chavit. Palagay ko, hindi na talaga matatapos ang termino ni Bongbong Marcos kasi wala ng batas. Actually, talagang dapat hindi na po ito magpatuloy pa. Kasi pag magpatuloy pa si Bangag sa pagkapangulo, maraming madidisgrasya na naman ng mga buhay dahil sa flood control na puro ghost at binabaha ang mga bayan. 'Di ba? Recently, Mindanao rin yata. At kung si BBM ay hindi magkusa mag-resign, talagang idadaan talaga sa tamang proseso para siya ay matanggal sa pwesto. Ito na nga ho yung impeachment. Ang problema nga, minikos-mikos nila, na-anticipate na ho talaga nila na maraming mga personalidad, mga bigating abogado, mga politiko, business tycoon, na gusto siyang sipain. Alam niyo po, si Manong Chavit, makaka-impluwensya yan sa mga negosyante. Kasi ito, negosyante si Manong Chavit. Anong gusto ni Chavit Singson? Kailangan matanggal na sa pwesto si Bongbong Marcos. Malamang may susunod pa yan. Ang masama po dito para sa ating mga tigapakinig sa ibang bansa na Pilipino, hirap na po tayo dahil sobrang baba ang foreign investment. Exactly. Hindi na magtama ang ekonomiya natin, masyadong gawin din natin. Hindi na mapadar ang gobyerno. Balita ko lang kahapon yung mga natira na buong pundo ng public highways kinukuha para may gastusin daw sa Asian Summit. Asian Summit, ang laki nilagay niya sa National Spending Program, nagsaksak pa ng 5 billion. Maliwanag yun, nakita ko yung sinaksak 5 billion. So, wala pala yun. Nawawala na naman yun. So, epektado lahat. Ang pinakamasama sa lahat, ang utang na po natin ngayon sa Pilipinas, 17 trillion. Ang 18 trillion pinabayaran na. po gobyerno natin, 2 trillion monthly debt payment. Utang ina. Monthly sinabi niya, baka yearly 2 trillion. Anak ka ng kagwang iwi. Grabe, no? Matindi itong si Bangag. Yung ASEAN Summit, no? Alam mo, mukhang mapapahiya ho tayo dyan. Malaki po yung pondo yan, Tapos meron pa yata daw sila ibibinta para punduhan yung ASEAN. Pero sa palagay ko, maboboykot po itong si Bongbong Marcos ng mga ASEAN leader. Dahil sa kaliwat ka ng korupsyon. Hindi po yan may tanggi. Na ang korupsyon sa Pilipinas ay alam na po ng karatig bansa, lalo na po yung mga ASEAN region, ASEAN country, na di ba kamakailan, napahiya nga si Bungwit doon dahil walang pumansin sa kanya, walang kumampi sa kanya sa kanyang pagsusumbong. Binibira na yung China, pero yung mga nakikinig sa kanya, kakampi ng China. Malamang sa ASEAN Summit po, sa Cebu po ganapin, maboycott at mapahiya tayo. Tuloy Manong Chavit, Paano tayo, hindi na mapapatapos ng gobyerno masyadong gawin niya. Kasi supportahan pa siya ng mga sumusuportahan din ako pwede. Dahil si President Bongbong Marcos, tinolerate niya lahat ng grabe corruption, tapos ginawa niya mas malaki. Eksakto. So halos lahat yung mga senador, siya rin nagsabi yung interview niya sa chairman niya. Si porsyento Chucky. ng mga senador, porsyento ng congressman. Hindi na, sinita yun. Binibintang niya yung mga engineers na pinagawa niya ng pera. Tama dito si Manong Chavit, talagang tolerated po ang korupsyon sa ating bansa under Marcos admin. Unang-una, di ba yung naupo si Bongbong Marcos, ang tinanggal niya yung Presidential Anti-Corruption Commission, na yun yung maghahabol sa mga kurakot sa oras nung panahon ni former President Duterte. Kaya yung tiwala ng taong bayan kay Tatay Digong, grabe, 91%. Pinakamataas na trust and approval rating sa kasaysayan ng ating bansa. Tumaas pa talaga kahit bumaba na po sa pwesto. Ang taong bayan nagtiwala pa rin sa kanya. Bakit po? Because of war on drugs at saka yung Presidential Anti-Corruption Commission na naghahabol talaga sa mga kurakot. Dito sa panahon ni Bangag, bigla na lang nagkaroon ng ICC, yung ICI,
nung nabisto na sila sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, yung bahang-baha na po ang Pilipinas. Na nakikita na may kumakanta na nag-ICI ang mga animal. Pero ang purpose rin naman ng ICI ay pagtakpan lamang ang panluloko at pangungurakot ng mga buhaya dyan sa gobyerno, kagaya po yung 3 Musketeers na sinasabi natin, 3 buhayas, Saldico, Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Tuloy nga ho natin. Yun, mga engineers ang nagkolekta sa mga contractors para ibigay sa kanila. So, napakasama po ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Dapat maintindihan bawat Pilipino ang ginagawa natin. Ginagawa nila sa ating bansa. Sobrang kawawa na po tayo, wala tayong hilapasan. Lalong-lalo na yung mga kabataan. Wala ng pag-asa. Hindi ko ma-imagine kung paano pa mabubuhay dahil sobrang baksak na ekonomiya natin. Sobra utang. Hindi na tayo makahon. So, Gob, taliwas yung mga nire-report ng ICI na walang ghost projects, walang anomalies sa Ilocos Norte kasi may mga lumalabas sa mga vloggers. Marami. Yung mga hindi natapos na tulay sa Ilocos Norte, sir. Marami yung mga Marami ghost projects sa mismong probinsya ang President Bongbong Marcos. Eksakto. Yun ang nakakaya. Kaya sinungaling itong presidente natin. Siya dapat ang modelo. Siya ang leader dyan sa buong bansa. Siya palpak lahat at ghost project ang mga project nila sa Ilocos Norte. At yung pondo ng mga tobacco producing provinces na included ang Ilocos Norte, wala rin binayaran mula lumupo. 23, 24, 25, 26, wala. Zero. So, nasan yung mga pera na yun? Pagtanggol lang natin kunti si Manong Chavit sa mga bashers niya. Alam mo kasi, marami pong bumabatikos kay Manong Chavit ang sabi, kaya kagalit kay Bongbong Marcos. Kasi nga hindi ka pinagbibigyan. Hindi rin ang ganun ang reason Talagang nasubrahan na ho si Manong Chavit sa pangungurakot. Kasi si Manong Chavit, bilyonaryo na yan. Hindi niya kailangan ng posisyon sa gobyerno. Kung meron man siguro siyang request na tinanggihan, siguro personal niya yon. Pero ito kasi iba na ho Baha, flood control, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang pinag-uusapan na siya mismo, taga Ilocos, hindi niya masisikmura yung ginagawa ng kanyang ikinampanya at kababayan niya na si Bongbong Marcos. Na tangin na sa Ilocos, maraming ghost projects, tama, naitampok natin dito. Kasi Sandro, may mga ghost projects talaga, pinuntahan ng mga DDS vlogger, yan ang patunay. Ako nga, nagtataka nga ho ako, itong mga taga Ilocos po ay talagang sukang-suka na kay Bongbong Marcos. Pero yung tagapagtanggol kay Bongbong Marcos, hindi taga Ilocos. Ang mga nagtatanggol kay Bongbong Marcos ay mga nasa Maynila, mga kaliwang grupo. Tingnan mo, kay Tatay Digong, taga Davao talaga ang tagapagtanggol. Kay Tatay Digong sa panahon ng kanyang pagkapangulo at pareho tayo mga taga Mindanao. Pero dito kay Bongbong Marcos, mismong taga Ilocos, ayaw po sa kanya. Hindi siya ipinagtanggol. Yan ang maliwanag dyan. So isa lang ang ibig sabihin yan, hindi maayos na leader itong si Bongbong Marcos. Kagaya po dito, sa isang Ilocano doon, na si Attorney Harold Respicio. Sabi ni Harold, takot na kayo. Takot kayo sa impeachment. Ito, pakinggan natin si Harold. Kapag sinabi mong culpable violation of the Constitution, ibig sabihin, alam niya at sinadya niyang i-violate ang Constitution. Isang example, unprogrammed appropriations. Ayon sa Constitution, dapat nakaspecify kung ano yung appropriations, saan nanggagaling na fund, at ano ang magti-trigger. Pero ano ang ginawa niya? Napaka-general ng appropriations, hindi specific. Labag yan sa Constitution. Hindi sinabi kung saan manggagaling yung fund. Bagkus, ang ginawa nila, ninakaw nila yung fund mula sa PhilHealth at mula sa PDIC. At ganoon din, walang nakalagay na mga trigger. Ibig sabihin, sadyang linabag nila yung Constitution para makapagnakaw, which brings us sa second, graft and corruption. Inamin ni Saldico na yun yung modus operandi nila para makakuha at mag-distribute ng kickback among themselves. 2 billion SOP every month sa Malacanang. Tama. 57 billion na dinideliver doon sa fourth part. Maleta, in-identify niya lahat ng tao. Ngayon, ano ang palusot ni BBM? AI daw yung statement ni Zaldi. Kung baga nasa korte tayo, nagkaaminan na merong malawakang daya, nagkaaminan na kung sino yung mga involved. Kilala natin yung grupo. Zaldi,
si Romualdez, si BBM. Ang problema na lang Tatlo. ngayon ay nagtuturoan sila. Correct. Kumbaga, kung nasa korte tayo, yung credibility na lang ni Zaldi versus yung credibility ni BBM ang Ang issue. pinag- Ngayon, sino mas Mhm. paniniwalaan mo? Yung isang tao na detalyado ang kanyang kwento, specific, mukhang nagtutugma lahat ng kwento, o yung isa na ang depensa lamang ay AI. AI. Kapag nas credible si Zaldico, pasok ka agad yung graft and corruption bilang maliwanag na ground doon sa impeachment, tanggal ka agad si BBM. Convicted ka agad siya on the ground of graft and corruption. Aray ko. Talagang makukulong ka talaga. Convicted agad si BBM. Kasi ang pinaka credible talaga na state witness ngayon si Zaldico. Kasi sila po yung sila po yung mafia eh. Sila po yung sindikato. Kumbaga sila yung nagplano. Anong gagawin natin? Magkano na nakawin natin? Sino yung mga taong gagamitin natin? Sino yung uutusan natin? Sino yung pagkatiwalaan natin para mangurakot? 'Di ba yung allocables? Bis balance management. Si Cabral lang gumawa nun. Pinagkatiwalaan nila yon. Alam yan ni Zaldico lahat. Yung mga kontraktor, mga diskaya, mga kontraktor din pala nila, alam po yan ni Zaldico. Kaya nga sabi ho natin, pinaka-credible si Zaldico at saka si Orly Gutisa dahil sila po yung nagtutugma ng statement ni Orly Gutisa, pinatutunayan ni Zaldico na totoo yung mga malita-malita. Sino ba yung unang nagpaliwanag ng malita? Si Orly Gutisa. Saan ba si Zaldico nung nagpaliwanag si Orly Gutisa ng malita-malita niyang i-deliver kay Zaldico at kay Martin Romualdez? Di ba sa Europe? Kung ngayon, biglang nag-vlog, pinatunayan. Doon pa lang, napakatibay na po ang statement na yun, nag-corroborate na po, hindi lang makuha-kuha ng Senate Blue Ribbon Committee kasi pinagtatakpan ho talaga nila itong si Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Tuloy! Lakay! Yung una na final nung Monday, napakahina, napakaikli. Merong mga general allegations, pero nasan yung proof? Nasan yung mga attachment? Alam natin, ang bawat abogado, kahit napakaganda ng allegation mo, pero ang pangit naman ng substantiation mo, matatalo Basura. ka. Correct. Kung gusto mong matalo, ganun ang gagawin mo. And yun talaga ang plano nila. Ngayon, dumating yung mga substantive na mga impeachment complaint. Katulad ng impeachment complaint namin. Kami yung pinakabigatin na grupo na gumawa ng impeachment complaint. Exactly. Kasama natin si Manuel Luna na attorney. Successful impeachment yung ginawa niya sa COMELEC Commissioner Bautista before. Nandyan si Mike Defensor, siya yung endorser ng impeachment ni ERAP. ERAP. Nandyan si Chavit, dahil siya yung instrumental ng pagkatanggal kay ERAP noon. At nandyan din si Ferdinand Topacio, #1 political lawyer sa Philippines. Ilang araw namin pinaghirapan to. Mali-maleta ang aming impeachment complaint. Napakalinis, napaka-comprehensive, napakabigat dahil minake sure namin na mako-convict talaga sa lahat ng counts and charges si BBM para matanggal siya sa pwesto. Tapos anong gagawin nila? Ayaw nilang tanggapin? Meron ba silang kinakatakot? Talagang meron kasi nga automatic convicted. Putang ina, ilang araw pala nila yung ginagawa, pati ebidensya, no? Nagre-research team nila, legal terms, no? Hinimay-himay talaga nila yan. Every articles of impeachment, ganong kakapal ang ebidensya, malita-malitang ebidensya. Kaya ito po, tama ka dito, Attorney Harold Respicio, takot na takot po talaga sila dito sa impeachment dahil paniguradong convict sila dito pag ito ay na tinanggap ng Kongreso. Tuloy natin, Attorney Harold. Nakatakot. Hindi na nila tinanggap yung Makabayan, hindi na rin nila tinanggap yung sa grupo namin. Ang gagawin nila, first thing sa Monday, mamadaliin nila, i-refer ka agad nila sa Committee on Justice para yung mga susunod na complaint for impeachment, hindi na tatanggapin. Tandaan natin, sabi ng Supreme Court, merong sinasabi sa ating konstitusyon na once na-file na yung impeachment at nag-take action na yung Congress, ay hindi na pwede within 1 year na mag-file ng susunod na impeachment 1 year complaint. bar rule. Ngayon, mag-i-start lamang yung bar kapag refer na sa Committee on Justice on Monday yung impeachment complaint. Kaya after Monday, barred na tayo from filing impeachment complaint kapag refer na nila yon sa Committee on Justice. Kaya dapat may file natin to before Monday! Ngayon, kung nakalusot lang yung unang impeachment lang, yung walang kwentang impeachment, hindi talaga andar yung impeachment laban kay BBM. Dismiss ka agad yun. Kahit yung Ang problema ngayon, hindi na nga tinanggap, Attorney Harold Respicio, di wala na. O bukas, Lunes na.
So ngayon, pagdating mo doon, baka mag-convene na sila, talakay na yung impeachment na nandyan na po sa opisina ni Bujid eh. Anak ng kagwang mga demonyo talaga oh. Tuloy oh. Yung impeachment complaint lang namin, ang i-refer ninyo sa Committee on Justice. Ipe-presenta namin yung mga pinakamagagaling na mga abogado at napakagandang witness, si Saldico. Bakit Correct. duda ang unang impeachment po na ipinail? Although nag-allege siya, pero nasan yung mga ebidensya mo? Nasan yung mga dokumento mo? Nasan yung mga USB attachment mo ng mga video, ng mga statements? Nasaan yung mga proof? Kapag ikaw ang abogado, alam natin na ang alegasyon na hindi sapat. Kahit maglagay ka dyan, pero ang hina mo naman mag-discuss, ang hina mo naman mag-argue, ang hina mo naman magpresenta ng ebidensya, sinasadya mo talagang matalo yung kaso. Kaya mahalaga na makakuha ka ng magaling na abogado every time na nagtatrial ka dahil baka matalo ka kapag mahina yung presentasyon mo ng iyong kaso. Hindi sapat na nag-submit siya ng complaint, na nag-allege siya ng mga grounds, pero dapat maayos ang presentasyon at mataas yung kalidad ng kanyang ebidensya. Hindi tayo makakaasa na mataas yung kalidad ng ebidensya kung 15 pages lamang yung complaint. At saka yung abogado na nag-file po ay parang connected kay First Lady Lisa Marcos. So nakakatawa talaga, parang drama ito. Nakakatawa, parang drama. Hindi natin alam kung comedy o drama ito eh. Pero nakakainis. Nevertheless, affiliated sa kanila yung abogado. Ang pangit, bulok talaga. Nakita namin yung complaint. Walang kwenta. Iniinsulto ba tayo ng tao na ito? Iniinsulto ba ang taong bayan? Ganito ang gusto nilang kalidad. Ito ang gusto nilang paandarin para itry ang ating presidente. Alam nating lahat na malawakan ang nangyaring pagnanakaw. Alam natin na sila ang gumawa ng pagnanakaw. Panahon na para i-bring sila to account. At ang tanging paraan lamang yan ay magkaroon ng isang competent team na mag-submit at mag-prosecute ng isang maayos na impeachment complaint. Attorney, numbers game ang impeachment complaints. Ang impeachment, no? Numbers game. Pero evidence-based din naman. So ano ang nakikita niyo po? Posible bang nag-iisip na rin ngayon ang mga congressmen? Yes, more than a numbers game, it's a people's game. Ang buong Pilipinas ngayon ay naniniwala na sila ang may kasalanan. Meron ng ebidensya. Ang kulang na lamang ay gawin natin yung formal na proseso para tanggalin natin ang ulo ng korupsyon na ito. Si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Balik tayo sa sinasabi ni Attorney Harold Respicio. Talagang Ilocano talaga magpabagsak kay Bangag, no? Mga Ilocano rin ang maghatak sa kanya papundang Kumunoy. Yung sinabi niya kasi na ang pinaka mabigat na witness talaga ay si Saldico. Lahat po ng abogado sinasabi po yan. Kasi kasama sila sa paggawa ng kagaguhan. Kaya nga ito pwedeng magiging state witness. Ito si Saldico talaga. Na ang, tingnan mo parang panahon ni Erap, ang state witness talaga na may alam itong si Chavit Singson. So, mukhang ito yung magiging kalalabasan kay Saldico na ayon nga po kay Greco Belhica, dating Presidential Anti-Corruption Commission, tawag yan, chairman. Naghahabol ng makurakot sa panahon ni Tatay Digong. Anong sabi niya dyan? If Representative Saldico become a state witness, makukulong si Martin at BBM. Talagang totoo yan. Walang ibang magpakulong at maghatak sa impyerno kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos kundi si Saldico. Dahil si Saldico ay may alam. Ang maganda nito, talagang legit na lumapit po ito sa kampo nila ni Harold Respicio at Mike Defensor na gusto talagang mag-testify talaga sila. Mag-witness, pakinggan natin si Mike Defensor. So, ang kwento ni Senator Ping Lacson, niloko si Pangulo. Pero ang sinasabi ng mga tao at yung dinasabi ni Saldico, hindi totoo yan. Dahil ang Pangulo mismo ang nag-utos na i-deliver yung pera. So, ang layo Ngayon, billion-billion. Grabe, organisado. Pati yung, sabi ko nga sa iyo, yung unallocated funds. Locables. Kanina, parang dinidiscuss ko, huwag na tayo mag-usap ng maraming proyekto. Yun na lang Metro Manila Subway. Na sana by 2028 magagamit natin, nandyan na. Walang pondo. Maiibsan ng traffic sa ating lugar sa Metro Manila. Anong ginawa? Kinuha yung pondo doon, inilipat sa unprogrammed allocation, Kinurakot naglagay na sa naman. ng pondo, inilagay sa flood control. Inilagay sa mga proyekto na mas malaki kickback. So ito yung mga nakakalungkot, nakakagalit,
na bakit ganito yung ginawa sa programa ng infrastruktura, puro korupsyon at hindi inayos ang mga programang ng gobyerno na makakatulong sa taong bayan. Kung Mike, paano nyo po ba na-contact si Zaldico? Zaldico. Paano nyo ba pinaabot yung kanyang hangarin na patibayin po ang reklamo, yung people's impeachment na nyo pong inihahain? Tinanong din ako kanina dyan, MJ. Actually, nag-usap kami ni Congressman Zaldico through an intermediary. Hindi ko na sasabihin kung sino, hindi ko na sasabihin kung paano kami nakapag-usap, pero ang malinaw dun sa nabanggit niya, willing siya noon sa Blue Ribbon Committee na magsalita. At kung magkaroon ng impeachment case at siya pagbibigyan ng magsalita, which is allowed by law, which is allowed by the rules of the House, pwede naman yan yung may Zoom, ay willing siya magsalita upang bigyan pang ng substansya, no? Substance, yung binabanggit namin na corruption at yung delivery niya ng pera. Ayos, talagang may lumapit kay Mike Defensor. Hindi naman sinabi kung sino, pero palagay ko, alam mo, baka abogado to ni Zaldico para sa akin. Kasi siyempre, legal ang pinag-uusapan yan. Abogado yan ni Zaldico. Hindi rin na pwedeng sasabihin ni Defensor kung sino. Siyempre, yan, kumbaga, confidential ho yan. Pero di ba kaya makasuhan si Zaldico, si Defensor dito na, bakit kausap mo ito? May warrant of arrest ito. Pero tandaan po ninyo, hindi ho ito convicted, si Zaldico. Kaya nga, sabi ko nga ho sa inyo, ito yung pinaka-the best na magiging state witness dahil alam niya lahat ng mga pasikot-sikot, galamay, baka may mga code-code pa, baka may mga blue book yan Kung sa panahon ni Rap Sobre, ito blue book talaga kasi sindikato ho ito. Tuloy po. Dapat pa ba maghintay ng impeachment hearing kung Mike? Pwede naman siya magsalita. Marami naman siyang subscriber followers sa Facebook. In fact, inahanap yung mga statement niya ngayon. Last video niya, Tahimik na November kasi. pa. Lumipas na po ang New Year, lumipas na po ang Pasko. Asa na raw po yung mga pasabog ni former Congressman Zaldico? Well, MJ, sa totoo lang, yung mga video na ginawa niya is enough to be an evidence. Ang sinasabi lang ng gobyerno, hindi yan pwede kasi daw hindi under oath umuwi siya dito. Kaya nga sinasabi niya, yung binanggit naming kaso on graft and corruption and delivery ng mga SOP ay gawin niya ulit under the impeachment proceedings. At kung papayagan ng Kongreso, this will be under oath at magiging official to. Kaya yung mga additional pasabog, okay naman. Pwede naman siya magsalita pa kung ano pang alam niya. Pero batay dun sa ginawa naming kaso, na mga sinabi niya, willing siyang magsalita under oath, under the rules, para magsalita dito. So, I don't think MJ kailangan niya pang idagdagan kung ano yung mga sinabi niya. Ang problema lang lahat ng sinabi niya, hindi pa to naging official Hindi pa to nagkaroon ng tinatawag nating pagtatanong sa kanya. Ano ba talaga yan? Ano nangyari? For example, sinabi niya yung asukal, sinabi niya yung 2 billion a month, sinabi niya yung 25 billion. Sibuyas. Hindi dapat matanong din siya. Paano mo mapapatunayan na ikaw nag-deliver ng 25 million, sa mo binigay yan, sino mga taong involved? And that can only be achieved pag pinayagan siya sa isang official hearing ng ating Kongreso under an impeachment process. Kasi hindi naman siya pinayagan sa Blue Ribbon Committee. Okay, tama yan, Mike Defensor. Kasi nga, ang taong bayan nga, nahihiwagaan nga, bakit tatahimik si Zaldico? Di ba kaya nagkasundo na si Bongbong Marcos, Martin Romualdez Zaldico? Pero ito, maganda ho itong improvement, no? Kasi nga, nakipagkausap, no? Itong si kampo ni Zaldico sa mga nagsampa ng impeachment labang kay Bongbong Marcos. So, isa lang ang ibig sabihin. Willing talaga si Zaldico, nakalad ka rin si Bongbong Marcos papuntang impyerno kasama si Martin Romualdez. Ang dami niyang alam Si Lisa Marcos, pati si Sandro, dali sa kanya, pati yung pamangkin o kapatid ni Lisa Marcos, yung sibuyas. Di ba? Bigas. Nga scam ng bigas. Di ba? Kaya nga sumisipa daw yung presyo ng bigas dahil din sa kanila Sila yung mga hoarder. Pati yung sibuyas na 800 pesos ang kilo. Kagagawan din po nila yan. Alam yan ng taong bayan, itong si Lisa. Itong talagang pamilya ang nagpapahirap sa atin, mga Marcoses. Kaya nga ako, sana payagan ng impeachment court kung sakali matuloy
Sana nga, kahit nga sa Senate Blue Ribbon Committee, dapat pinayagan na yan ni Pampi Lacson Pinky. Kaso nga, hindi pinapayagan dahil nga, siyempre alam nila, madadali ang puo nila na si Martin at si BBM. Kaya protect at all cost ang mga hinayupak dito kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Kasi kung ako Senate Blue Ribbon Committee, ay putang ina, wala naman akong pinoprotektahan. Ito, may magsasalita kasama sa sindikato. Pagbibigyan ko ho ito para malaman at magkaroon ng hustisya ang lahat ng biktima ng pangungurakot ng gobyernong bangag. Tuloy po. So dito, kung pinayagan siya, napakalaking bagay nito. Opo, last na lang Tama. kung sa akin, at saka baka mag-round 2 ako mamaya bago si partner Admar, baka raw makasuhan kayo, sir, ng harboring a criminal. Dahil Ano kay ba, Zaldi ko. kaso ng harboring criminal, ang layo niya. Kala naman lang, katabi ko siya. Well, bahala sila kung anong sabihin nila, pero paano ko siya harbor no MJ? Wala naman dito. Paano yun? Ang layo-layo niya. Exacto. Kung siguro katabi ko siya, sabihin nila harboring a criminal. Pero ang ibig lang sabihin yan, pag ginawa nila yan, ayaw nila talaga matinig yung totoo. Ayaw nila maging opisyal. No, to make it official, under oath, what Saldico will be stating before the committee. And mind you, MJ and Admar, hindi naman yun nagsalita lang siya Subjected siya sa pagtatanong, subjected siya sa kung anumang criticism or maybe comments, manifestation of the committee. So, hindi sa palagay ko ano yun, hindi ba yung committee, pag pinayagan nila, hindi lang naman si Saldico na one way na magsasalita Pwede, tirahin nila at sabihin nila kung anong hindi totoo at pagsusunod ni Saldico at willing naman si Saldico na umarap sa ganun. Eksakto. Takot na takot ka kasi sila mahubaran ang totoong katotohanan o tika. Dahil tama dito si Greco Belhica. Talagang makukulong ka Bungit. Ayaw naman nila makulong si Bungit at si Martin, 'di ba? Panpilo Lacson. Bakit kay Las Cañas? Sa panahon ng 19 Congress, ginagago si Tatay Digong Bayazum. Ilang witness yung Bayazum. Pero ito, putang ina, harap-harapan pag nanakaw sa kaban ng bayan, trilyon-trilyon. Bakit hindi pinagbigyan si Saldico? Kasi takot silang makulong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yan ang maliwanag, tuta soto, panpilo Lacson. Tuloy po natin si Defensor. Ano pong mangyayari halimbawa po sa Lunes? Tatanggapin na pati yung sa yung mga makakaliwang grupo, yung kanilang second impeachment, sa inyo po third impeachment complaint. Ano po ang magiging proseso po nito? And sino yung pipili kung saan ang uusad? Well, Admar, napakaganda ng tanong mo. Actually, isa din yan sa mga bagay na pinag-usapan namin. Ang nakalagay sa Ligang Batas, at ito yung in-affirm na ng Supreme Court dun sa kaso ng ating Vice President, Sara Duterte. Ang sabi nila, pag may nag-file, ministerial immediate, ibibigay mo dapat sa Speaker's Office. Tama. Pagdating sa Speaker's Office, may 10 araw yan para iligay sa plenaryo. Yan ang sabi ng Konstitusyon. But under the House rules, within 10 days, pag binigay mo sa plenaryo, ang gagawin ng House, ibabato mo na sa Rules Committee. From the Rules Committee, i-agenda na naman nila yan, at pagkatapos, babalik sa plenaryo, at sabi na sa Ligang Batas, within 3 days, kailangan ibigay nyo sa Justice Committee. Committee on Justice. So, yung term na within, yun yung delikado ron. Kailan mangyayari? For example, tinanggap na ngayon yung, alam mo nung una, Admar and MJ, sinasabi ka, welcome lahat ng impeachment complaint ng yung una kay Attorney De Jesus, yung kay Makabayan, tsaka sa amin. Sabi ko, okay lang yan. Pagdating ng committee hearing, pag-usapan natin. May consolidation ba yan? Issue ng Committee on Justice yan? O iti-take up ba yan one by one? So, para din yung batas na tinitingnan lahat ng mga proposal, tinitingnan lahat kung ano yung mga impeachment complaint, and then they will judge on basis of the form and substance. Ang mabigat dito, tinanggap yung unang impeachment, Yan ang pinadala sa problema. Speaker's Office,
Yung dalawang impeachment, Hindi doon pa lang sa tinanggap. pagpapareceive sa Secretary General's office, hindi na nila ginawa. Doon ako na iba na ang aking pananaw. Ang aking pananaw ay yung unang impeachment ay isang kalokohan, isang scam, peke. Tama ka dyan, Mike Defensor. Yan din po ang ano eh. Yan din po yung interpretasyon ng maraming Pilipino at mga political analyst, lalo na mga political vlogger. Scam, piki po talaga. Tama, kami na scam talaga kami. Kami sa Berada Aguila, unang-una. Paniwala kami dun eh. Kasi napakaganda ng article of impeachment. Pero malaman-laman natin, walang substance, walang dokumento, walang supporting documents, walang ebidensya, 4 pages, impeachment complaint. Kaya nga, pagdating kay Bogie opisina, sabi ni Bogie, wala to, basura ho ito. Basura talaga. Kasi sinadya ho ninyo. Ang tanong, bakit po tinanggap ninyo kung basura yan? Meron bang impeachment complaint na ganun lang? 4 pages lang? Sinasadya ninyo, ginagago ang taong bayan, ito ay kalukuhan. Ito ay panlilito sa maraming Pilipino. O ito ngayon, may mga lehitimong nagsampa ng impeachment, hindi tinanggap ng mga buhaya. Kasi alam nila, merong substance, merong evidence. May mga ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga paratang dyan sa articles of impeachment labang kay Bongbong Marcos na sabi nga ni Atty. Harold Respicio, pinagpuyatan namin yan, pinag-isipan namin yan, ilang araw namin ginawa para makonvict talaga itong si Bongbong Marcos pero hindi talaga nila tinanggap. Putang ina, malitang ebidensya eh. Tuloy oh. Gusto nila, yun lang ang pumasok at yung dalawa wag makapasok. Yan Para talaga. pagdating doon sa Committee on Justice, which is already an initiation of an impeachment, yun na yung definition ng Supreme Court, papatayin na nila. Kusa. So, ito yung sitwasyon natin sa ngayon, Admar. Kung ito'y napunta na sa Speaker's Office, paano sa Lunes? Pwede ba kami mag-apply? O ito bang impeachment na final nila, immediately, i-refer sa Justice Committee. Immediately, ilalagay sa order of business ni Speaker at doon sa committee, doon sa plenary, ay i-refer na sa Committee on Justice. Ito yung mga nakakatakot na hakbangin nila. Kasi pag ginawa nila yon, of course, ang posisyon ko, ito'y labag sa saligang batas. At syempre, sa pangkalahatan, talagang kalokohan. Correct. Inunahan nila at inayos nila yung proseso para yung mga totoong impeachment case ay hindi makapasok. Nakikita nyo, baka Kalukuhan talaga ho kasi nga unang-una, putang ina, abogado ni Palaka. Galing laban sa galit na best friend niya noon, nakalaban na ngayon na si sino yun? Glenn Chong. Nasabi ni Glenn Chong, sasampaling kita baliktaran eh. Bakit? Pagkaharap kita, sasampaling kita baliktaran. So tangina, abogado pala ni Lisa yun. Mahal ang bayad nito. Sana makulong kang abogago ka. Okay, Ninang. Tuloy po. baka ma-strike to na naman sila sa Korte Suprema. Oo, totoo yan, Admar. Pwede sila ma-strike sa Korte Suprema. Kasi Exactly. nga, nung nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, sinabi naman ng Korte Suprema, naintindihan namin, politika yan, naintindihan namin, may legal na proseso, pero higit sa lahat, ay kailangan natin respetuhin yung sinasabi na sa ligang batas, yung esensya at espiritu ng probisyon ng ating konstitusyon na respetuhin yung proseso. Tama. Kunyari, may mga nag-file within 10 days, sa 10 araw, nag-file sila pare-pareho, pakinggan natin. Tingnan natin ano ba yung mga sinasabi. At batay din sa Korte Suprema, sinasabi nila, pakinggan nyo rin yung tina-charge ninyo. Kung sino yung ini-impeach ninyo, kailangan din sila magkakaroon ng pagkakataon na makapagsalita. Pero kung gagawin nila para bang pumasok to, inuna to, tinapos, dinismiss, ay yung dalawang sumusunod na kay Makabayan at yung people's impeachment, hindi papalusutin, kalokohan yan. Ako sa akin po, may pag-asa pa, no? May pag-asa pa yung impeachment complaint. Ayan. Tanggalin na natin ito. Talagang makukulong si Bungit. Kasi sabi man 'di ba sa batas na 10 days, no. Kailan ba nagsampa si yung Bugos
na abogado ni Lisa, Lunes. So, Lunes, Merkulis. 5 days, 5 working days. O, 5 pa naman yan. 5 days pa. O, di pagdating sa Lunes, pang-6. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes, pwede pa. Next week, magsampa. So, hindi pa po pwedeng hindi pa po pwedeng pag-usapan nila yung impeachment kung mag-convince sila bukas. Kasi marami namang yan eh. Pag-uusapan pa yung mga buhaya dyan kung paano mapuno ang kanilang mga bulsa, di ba? Hindi pa yan magko-convince. So may chance pa. So makapagsampa sila ng impeachment malamang bukas. Pag nangyayari po yan, sigurado, wala na pong magagawa ang Secretary General ni Palaka na si Garapal. Ay tatanggapin po yung impeachment na yan. Kasi, teka lang, bakit ba kayo takot sa impeachment? Kasi kung nakikita ninyo, hindi impeachable, walang ginawa si Bangag na impeachable offense, iputang inahayaan nyo yan. Tanggapin nyo po yan. Nang tanggapin yung lahat ng impeachment. Pagkaalam ko, magkaroon ng consolidation yan. Di ba? Maraming magsasampa, ng impeachment. Magsusumite. Kunyari, 4 yan. So, within 10 days, sabi na 4 nagsumite. Consolidate na lang natin ito. So, ngayon, pagsama-samahin na lang natin sa isang impeachment complaint na lang ito, mag-consolidate. O ikaw, hindi namin yan, ito na lang. So, ang mangyayari, may pag-asa pa. So, dasal na lang po tayo na yung mga buhaya, bumalbaliktad ang mga budhi at makonsensya doon sa mga biktima ng baha at biktima ng mga pangungurakot, maraming nang matay at nawalang pamumuhay at kabahayan. Sana makonsensya kayong mga buhaya kayo. Lalo ka na, Jinky, Luistro. Anak ka ng kagwang, idol mo pa naman si Tambaloslos. Anyway, ano sa palagay nyo? Kaya bang ibabaon ni Saldico itong magpinsang mga buhaya, Martin at saka Bongbong Marcos, papuntang impyerno? Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas.
tulog mo, may pag-asa.